Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Padada sa probinsya ng Davao del Sur. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Padada. May mudag sa atong mga kaigsuunan liha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa kadung atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 89 na kabanata, ang talata ay 30. Binawi mo pati yaong iyong tipan, ang kanyang korona ay iyong dinumhan. Binawi mo pati yaong iyong tipan. Binawi mo pati yaong iyong tipan. Ang kanyang korona ay iyong dinumhan. Binawi mo pati yaong tipan. Binawi mo pati yaong tipan. Ang kanyang korona ay iyong dinumhan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo na kami linisin sa magitan ng banal na dugo ng aming man. Sayaan mong walang anumang bahid karumahan ang matagpuan sa amin sapagkat tunay kami dinalisan ng dugo ng iyong anak. Habang amin din pong itinudulog sa iyo ang bayan ng Padada sa probinsya ng Davao del Sur. Ang aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Padada nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin maitalaga ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Padada. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagpupulay ay mula sa aklat ng Exodus sa 8 kabanata. Ang talata po ay 8 hanggang 15. Ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, hingin ninyo kay Yahweh na alisin ang mga palakang ito at papayagan ko na kayong maghandog sa kanya
Sinabi ni Moises, karangalan kong malaman kung kailan ninyo nais na idalangin ko kayo kay Yahweh, pati ang inyong mga tauhan at nasasakupan, at mawawala na ang mga palaka, maliban ang mga nasa ilog. Bukas kung ganon, sabi ng Parao. Matutupad po ayon sa inyong sinabi para malaman ninyong na walang kapantay ang Diyos naming si Yahweh. Mawawala ang mga palaka at ang matitira lamang ay ang nasa ilog. Lumakad na sina Moises at Aaron. At tulad ng pangako nila, idinalangin ni Moises na alisin ang mga palakang nagpapahirap sa Parao. Tinugon naman siya ni Yahweh, namatay lahat ang mga palaka sa mga bahay at mga bukid. Ibinunton ng mga Ehipsyo ang mga patay na palaka at umaalingasaw ang baho nito sa buong Ehipto. Ngunit nagmatigas muli ang paraon nang ito'y makahinga na naman ng maluwag. At tulad ng sinabi ni Yahweh, hindi pa rin siya nakinig kina Moises at Aaron. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang bitag ng maginhawang pananampalataya o yung tinatawag na convenience Christianity. Lahat po tayo ay nakakaranas ng matinding krisis, sakit, utang o mabigat na problema. Sa gitna ng hirap, madali tayong mangako sa Panginoon. Panginoon, alisin mo lang ito, magbabago na ako. Pero kapag ating tinignan sa ating teksto, ang mga Ehipsyo ay nasa ikalawang salot na. Ang mga palaka, kahit ang higaan, ang kusina ng paraon ay napuno ng palaka. Sa sobrang desperasyon, tinawag niya sina Moises at Aaron. Pero alam nyo, ang una nating makikita rito, ang huwad na pagsisisi sa gitna ng krisis. Ang paraon ay nag-compromise dahil nahihirapan siya. Hindi dahil kinikilala niya ang kapangyarihan ng Diyos. Sinabi niya, hilingin ninyo kay Yahweh na alisin ang mga palakang ito at papayagan ko na kayong maghandog. Ito po ay hindi dahil sa kanyang buong pusong pagtitiwala kay Yahweh, kung hindi siya po nahihirapan. Maraming mga tao ang lumalapit lang sa Diyos kapag may salot sa buhay nila. Ito ang tinatawag na foxhole religion o pananampalatayang pangkagipitan lang. Ang hinahanap ng mga ganitong klase ng tao ay ginhawa mula sa problema, hindi ang tagapagligtas. Mayroon pong pagkakaiba. Dito po nakikilala yung pagiging huwad ng pananampalataya. Ano po? Pero matatagpuan din po natin sa bahaging ito ng banal na kasulatan ang pagpapakita ng kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Binigyan ni Moises ang paraon ng pagkakataong pumili ng oras. Nung tinanong niya, ano po, kailan niyo po gusto? Bukas kung gano'n ang tugon ng paraon upang patunayan na ang Diyos ang may kontrol at hindi tsamba lang, tinugon ni Yahweh ang panalangin. Namatay ang mga palaka. Alam niyo po, nung tinitignan ko yung pagkakataon na namatay ang mga palaka, sabi ko sa Panginoon, Lord, di ba kung dinala mo sila, dapat tinanggal mo na lang sila. Sabi ng Panginoon,
Kasi kailangan maging maliwanag sa kanila na totoo yung naranasan nila. Kaya hinayaan kong mamatay ang mga palaka sa kanilang mga harapan. Ang Diyos po ay tapat at laging nakikinig sa ating mga panalangin. Kahit alam niya ang totoong nilalaman ng ating mga puso. Ngunit pansinin natin yung talata 14, ang mga patay na palaka ay ibinunton at naging sanhi ng masansang na amoy. Ang kasalanan at maling desisyon sa buhay ay nag-iiwan ng masansang na amoy o ng consequences sa ating buhay. Kahit tapos na ang krisis. Alam niyo po mga kapatid, ito yung kadahilanan kung bakit pinalalayo tayo ng Panginoon sa mga bagay na hindi nagbibigay kaluguran sa Kanya. Sapagkat kapag tayo po ay nadupilas, magkakalat po ang mga palaka. At yun na nga po ang mangyayari. Mamamatay ito at mangangamoy. Matatagpuan din natin yung panganib ng paghinga ng maluwag. Ano ang ibig sabihin nito? Ito yung pinaka-critical na bahagi. Ngunit, ang sabi ng 15 talata, nagmatigas muli ang paraon nang ito'y makahinga na naman ng maluwag. Nang mawala ang krisis, bumalik ang paraon sa dating gawin. Nakalimutan niya yung kanyang ipinangako. Alam niyo minsan, kasama na tayong mga mananampalataya kapag nasa krisis, ang daming binibitiwang pangako sa Panginoon. Pero kapag nakalagpas na, para tayong nakainom ng gamot sa pagkalimo. Ang pinakamapanganib na panahon sa buhay Kristiyano ay hindi ang oras ng pagsubok, kundi ang oras ng ginhawa. Kapag maayos na ang takbo ng negosyo, kapag magaling na ang mga sakit, kapag may pera na, diyan madalas umaatake ang katigasan ng ulo at ang pagkalim sa Diyos. Huwag nating tularan ang paraon. Suriin natin ang ating mga sarili ngayon. Tapat ba tayo sa mga ipinapangako natin sa Panginoon nung tayo ay nasa gipit na kalagayan? Sinasamba ba natin siya dahil siya ang Diyos o ginagamit lang natin siya bilang emergency hotline? Mga kapatid, may pangangailangan na tayo'y taus-pusong lumapit sa Diyos sa hirap man o sa ginhawa. Huwag nating hayaang tumigas ang ating mga puso kapag tayo ay nakahinga na ng maluwag. Ating ipagkatiwala sa Panginoon anumang sitwasyon ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat na ang kaliwanagan ay nagmumula sa iyo. Sa pagkakataong ito kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng karumihan
sa lahat ng pagkakamali, lalo na po yung pagkalimot namin dun sa mga pangako na aming binitiwan samantalang kami mga nasa mahigpit na pagsubok. At sa oras na ito'y dinudulog namin na kami linisin at pagkalooban ng pagkakataon na makabawi. Hayaan mo pong matupad namin ang iyong kalooban at tunay na masunod ang iyong naisin. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Padada sa probinsya ng Davao del Sur. Ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Padada ay magkaroon ng unawaan, pagpapakumbaba, pagkakaisa, ipahintulot mo amang Diyos na sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Padada. Maging dahilan nito upang dumaloy ang iyong Espiritu at kapangyarihan as we declare the fire of revival to flow sa bayan ng Padada. Hayaan mong dumaloy din po sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Dumaloy ang kalwalhatian mo. At sa pangalan ni Jesus, tunay na magtagumpay ka sa pagkakaloob ng kapangyarihan at pagpapala. Lord, hayaan mo ding magkaroon ng kaunlaran at dumaloy sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo, Ama, na matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, a missionary sending country, the America of Asia in the height of its glory. Dasal namin ang iyong pangunguna sa aming sambahayan, lalo na sa aming mga tagapanguna, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na magharap sa aming gobyerno. Dasal din namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa lahat ng mga nagtataglay ng kasinungalingan at pandaraya sa aming bayan. Panginoon, ikaw po ang maglantad ng mga ito. At sa pangalan ni Jesus, sila ay magpakumbaba at humingi ng tawad sa iyo at sa aming pinakamamahal na bayan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig, ang aming mga OFW na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Pahintulot mo na ang iyong kapangyarihan ay sumama sa kanila sa mga bansa na iyong pinagdalhan. And din po, Panginoon, yung aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines Church, Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan upang magtagumpay para sa iyong kapurihan. As we also declare your blessings among Diyos sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo mga bayang ito, dumaloy ang kalwalhatian mo. At sa pangalan ni Jesus, dasal namin na sa aming pagbisita, pumap ang iyong Santong Espiritu. Ganyan din po sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, kumilos ka ng may kapangyarihan lalo na sa iyong mga anak. Ito rin ang aming panalangin sa China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia at America. We declare the fulfillment of your purposes sa mga bayang ito as we declare peace over Israel. Maraming salamat po. Inaangkin namin, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan.
I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. For I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.